Pagbati kay Kristo sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live streaming dito sa Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word sa Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Tayo po ngayon ay pinagdiriwang natin ang Linggo ng Palaspas. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD, Associate Priest ng Shrine. Magsisimula na po ang ating misa, magsitayo po. Hosana ang aming awit, dakilang anak ni David, sa ngalan ng Diyos sa langit, pagpapala ang pagsapit ng pagtubo sa daigdig. Hosana, 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 Hosana. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mga minamahal na kapatid, 5 linggo na tayong naghahanda para sa pagdiriwang ng misteryong papagkasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng Panginoon. Sinikap nating unawain at tuparin ang ating pananagutan sa Diyos at sa kapwa-tao, alinsunod sa aral at halimbawa ni Hesukristo. Kaisa ng buong simbahan, sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanyang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain bilang Mesiyas, ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim nating sariwain sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa at sundan natin siya ng may buhay na pananampalataya. Kaisa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati sa kanyang pananaig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang mga palaspas na ito ay iyong pagpalain at pakabanalin upang sa masaya naming pagbubunyi sa Mesiyas na aming hari, siya ay aming masundan at sa pamamagitan niya ay aming sapitin ang hindi magmamaliw na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinagharian kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kung mayroon kayong mga palaspas sa bahay, itataas na rin ninyo. Diyos nang bahala na magpapadala sa inyo ng pagbabasbas kahit wala kayo dito sa simbahan dahil nga sa pandemya. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na si Jesus sa Jerusalem, nasa gulod ng bundok ng mga olibo, at natatanaw na ang mga bayan ng Bethfage at Bitanya. Pinauna ni Jesus ang dalawa sa mga alagad. Sinabi sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Sa pagpasok, dooy makikita ninyong nakatali ang isang bisirong asno na hindi pa nasasakyan ni numan. Kalagin ninyo at dalhin dito. Kapag may nagtanong kung bakit ninyo kinalagyon, sabihin ninyong kailangan ito ng Panginoon at ibabalik din agad ito. Kaya't lumakad na sila at nakatagpuan nga nilang asno sa tabi ng daan
nakatali sa may pintuan ng isang bahay. Nang kinalagdan nilang hayop, tinanong sila ng ilan sa mga nakatayo roon, "Bakit ninyo kinakalagyan?" Sumagot sila gaya ng bilin sa kanila ni Jesus at hinayaan silang umalis. Dinala nila kay Jesus ang bisirong asno at matapos isapin sa likod nito ang kanilang mga balabal, ito'y sinakyan ni Jesus. Maraming naglatag ng kanilang mga balabal sa daan. Ang iba na may pumutol ng madahong sanga ng kahoy at siyang inilatag sa daan. Ang mga tao sa unahan at hulihan niya'y sumisigaw ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling itinatatag. Purihin ang Panginoon. Ito ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, ginawa mong halimbawang dapat tularan ang tagapagligtas naming naging di iba sa amin para ang krus namin ay akuin. Pagindapatin mong sa mga pagdiriwang ay aming kamtin ang kanyang ulirang pagkamatiisin at ang pakikisalo sa pagkabuhay niyang maningning. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig. Nananabig akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bugbugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayon din nang lorhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan?
Bawat taong makakita'y umiiling, nanunukso, palibak na nagtatawat sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? May pangkat ng mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunika'y dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw, bayan ng Israel, ay sumamba at maglingkod. Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkos, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao, siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pat ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay maninikluhod at sasamba sa Kanya. At ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa'yo, O Kristo Jesus, Hari ng kalwalhatian. Papuri sa'yo, O Kristo Jesus, Hari ng kalwalhatian, walang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Mabuting balita ng ating kaligtasan ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinaumagahan, nagpulong agad ng mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Pinagapos nila si Jesus
dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Kayo na ang nagsasabi, sabi ni Jesus. Naghanap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Iya't siya'y muling tinanong ni Pilato, wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo. Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko, nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ng isang lalaking nagngangalang Barrabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakapatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang magpapalaya ng isang bilanggo. Kaya tinanong sila ni Pilato, ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Alam ni Pilato na inggit ang nag-uudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao ay sinulsulan ng mga punong saserdote na si Barrabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo? Ipako sa krus. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Sabi ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, ipako sa krus. Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barrabas. Si Jesus ay kanyang pinahagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretorio, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ng buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinutong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya, mabuhay ang hari ng mga Hudyo. Siya ay pinaghampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na niluhod-luhuran. At matapos kutyain, siya ay inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga Cirene, ama ni Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagay Golgotha, ibig sabihin puok ng bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ininom. Pinako siya sa krus. Nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasiyam ng umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, sinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. 2 tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayon niya tupad ang nasasaad sa kasulatan, ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan at tatango-tangong nagsabi, di ba ikaw ang gigibaan ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ng iyong sarili. Bumaba ka sa krus. Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba. At ang sabi sa isa't isa, iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na yan, na hari ng Israel, maniwala tayo sa kanya. Inalipusta din si Jesus ng mga nakapakong kasama niya. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-3 ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo ron at kanilang sinabi, pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasaan ng maasim na alak. Pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo, pinapasipsip kay Jesus. Sabi niya, tingnan nga natin kung darating si Elias upang ibaba siya.
Sumigaw ng malakas si Jesus, nalagutan ng hininga. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus. At sinabi niya, tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Lord of the Rings. Sinulat ng isang Katolikong manunulat, J.R.R. Tolkien. Ano ang ubod ng kwento? Si Gandalf, kasama ang mga hobbits na may dala-dalang sinsing, kasama nga mga elves, mga dwarf, at sa mga human beings, nilalabanan yung mga orcs, mga kampon ni Sauron, ang hari ng kadiliman. Ang ganda ng paggawa ni Peter Jackson. Hanggang ngayon, lumalabas pa sa mga wall sa Facebook yung mga magagandang eksena noong The Lord of the Rings. Pero, gaya ng sinabi ko, ito ay metaphor, paghahambing sa paghahamok sa digmaan ng dilim at liwanag. Ganon din yung Star Wars. Dami-dami ng sequel nun. Steven Spielberg, George Lucas. Ganon pa rin. Tingnan mo si Darth Vader. Nakaitim. Dark Lord. Simbolo ng kasamaan. May force, ginamit niya laban sa kasamaan. So itong dalawang mga sine, may sinasabi tungkol sa ating kalagayan. May labanan. Kailangan pumili ka dyan. Sapagkat kailangan mo to find a cause greater than you are. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Pag lahat iyo, ikaw lang iniisip mo, I, me, mine, masusuka ka sa sarili mo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya, sabi ng brain research, ito science, neuroscience, tinitignan nila, yung utak ng tao, naghahanap ng kahulugan. Search for meaning. Sense of purpose. Nagtatanong ang tao, bakit ba ako narito? Hindi niya mahanap ang kahulugan, hindi niya mahanap ang sense of purpose kung mabubuhay siya para sa kaniyang sarili lamang. Kaya kailangan ibigay niya ang buhay niya sa isang dahilan na mas malaki pa kaysa kanyang sarili. You have to live for a cause greater than you are. Otherwise, you will not discover the meaning of why you are here. Sumama ka doon sa labanan ng kadiliman at liwanag. Pangangailangan ng utak mo. Kaya, narito tayo ngayon. Linggo ng Palaspas, kinikilala natin si Jesus, anak ni David, ang Mesiyas na darating. Pumapanig tayo sa Kanya upang labanan si Lucifer at ang nahari ng kadiliman at ang kanya mga kampon, gaya ng paglalaban sa Lord of the Rings. Pero, sina Gandalf, yung mga dwarfs, may mga espada.
Yung ating hari, iba. Sa unang pagbasa pa lang, sinabi na, bubugbugin nila ako, hindi ako maghihimagsik, kahit dinururaan nila ako, hindi ako kumibo, nang ako ay insultuhin, pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas, gayon din nang luraan nila ako sa mukha. Gaya ng ginawa sa Ebanghelyo ngayon kay Jesus. Anong ibig sabihin nito? Kung papanig ka kay Jesus sa labanan, cosmic battle ito ang ibig sabihin para mahanap mo yung search for meaning mo, yung sense of purpose mo, sundin mo siya. Yun ang ibig sabihin nitong liturgy ngayon. Kaya, ang ating Mesiyas ay nagparaya. Sa ikalawang pagbasa, sabi niya, hindi siya nagpumilit. Manatiling kapantay ng Diyos. Nagparaya siya. Hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Yun ang formula para matalo natin ang kadiliman. Sumunod tayo sa Kanya. Magparaya tayo para magkaroon ng bagong pag-ibig at bagong pag-asa. Yun yung kwento ng Holy Week na nais ng simbahan ipaalaala sa mga humilya. At yun ang ginagawa ko ngayon. Ang kahulugan nito, ang konteksto, cosmic battle between good and evil, between light and darkness. Pumili ka. Pag pumili ka, sundin mo rin yung pamamaraan ni Jesus para magtagumpay. Nagtagumpay siya sa kanyang pagpaparaya. Nagtagumpay siya sa kanyang pagpapakasakit. Nagtagumpay siya dahil sa kamatayan, sa krus, nabuhay na mag-uli. Ganyan ang mapa ng ating buhay. Sundin mo siya. He who follows me walks not in darkness. Kaya ngayong mga mahal na araw, sundan natin ang ating hari. Sumigaw din tayo ng Hosana, pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pagpalain nawa ang kaharian ng ating amang si David na muling tinatatag. Purihin ang Panginoon. Si Jesus, anak ni David, Mesiyas, pero Ebed Yahweh, the suffering servant of the Lord, sabi ni Isaiah. Kaya, kapag pinili natin siya halimbawa na ating hari, nabibigyan ka ng lakas para batahin ang mga pagsubok ng buhay. Kagaya ng huwag kang lumabas ng bahay para maipakita mo na mahal mo yung iba, hindi mo hahawahan ng COVID-19. Kung si Jesus, pinili mong Mesiyas, gagawa kang paraan para maitayo uli ang ekonomiya, para hindi mamamatay sa gutom ang iyong mga kapatid. Kung sinusunod mo si Jesus bilang Mesiyas, gagawan mo ng paraan para yung climate change ay mabawasan ang pasakit na ibibigay sa sangkatauhan sa mga taon pang darating. Yan yung ating ipinagdiriwang. Hindi yung napapansin ko noon nang nasa Smoky Mountain pa ako, naghahagupit ng Biyernes Santo. Tapos kinabukasan, sinusungkit na yung Levi's ng kaniyang kapitbahay. Kagaya ng sa iba mga pagbasa ngayon. Unang pagbasa ng Ebanghelyo, sa pagbabasbas ng balasbas, Hosana! Nung pagka-Biyernes, anong sigaw? Si Barabas. Ipako yan sa krus. Kasaysayan din ng ating buhay. Makasalanan tayo. Napakadali nating sumigaw ng Hosana. Pagkaraan ng ilang sandali, ipako sa krus naman ang ating sinisigaw. Kaya laging binabalik ng simbahan
ang mahal na araw. Bawat taon, may 40 days of Lent, may Holy Week, may Holy Thursday, may Good Friday, Holy Saturday, Easter Sunday. Pinapaalaala sa atin ang katunayan sa ating tungkol sa ating buhay. Kaya ngayong mga mahal na araw, yun ang ating isipin. Ba't ako narito sa mundo? Ano ang dapat kong gawin? Ano ba ang dapat kong asahan? Kung mamamatay ako, balang araw, how should I live my life? Yan yung tanong natin ngayong mga mahal na araw. At kung pagnilayan ninyo, yung mga pagbasa, ngayong linggo ng palaspas, andun lahat ng kasagutan. Sinabi ko na, sabi ng mga scientist, naghahanap ng meaning yung utak mo. Tugunan mo. Kung hindi, kawawa kang nilalang, mamamatay ka na hindi alam kung bakit naglakbay ka dito sa mundong ibabaw. Kaya manalangin tayo ngayon na sana mahanap natin ang kahulugan ng ating buhay. Pagkatapos, mabigyan din tayo dahil nahanap natin kay Jesus, mabigyan din tayo ng lakas. Na huwag namang sumigaw ng husana paglinggo, pagka Biyernes, sasabihin, ipako siya sa krus. Pagsisihan natin ating mga kasalanan, mangako tayo, naggagawa ng mabuti sa mga darating pang araw, lalo na sa mga matinding pagsubok na humahagupit sa atin ngayon. Isang taon nang nag-lockdown, bigla makita mo, 10,000 na naman ang na-infect ng COVID-19. Anong dapat natin gagawin kung si Kristo ang ating Mesiyas? Yun ang ating ipanalangin nitong mga mahal na araw. Samantalang sumisigaw tayo ng husana, hinihintay natin ang Pasko ng muling pagkabuhay. Manalangin ng bayan. Mga kapatid, niloob ng Diyos amang maligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Kanya anak na si Jesucristo. Manalangin tayo sa Ama at ang ating itutugon sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo. Ama, dinggin mo kami. Matularan nawa ng mga pinuno ng ating simbahan at pamahalaan si Jesus na taus-pusong naglingkod at nag-alay ng buhay para sa lahat. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makaranas nawa ng mapagmahal na habag ng tagapagligtas ang mga napalayo na sa Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Makapagnilay nawa ng mabuti sa pagpapakasakit ni Jesus ang mga taong may duda sa kanilang pananampalataya. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Maunawaan nawa ng mga may sakit at may pasaning dala na hindi sila kinakalimutan at iniiwan ng Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tangkilikin nawa namin ang programang Alay Kapwa tungo sa pagtataguyod ng katarungan sa lipunan at para matugunan ang pangangailangan ng mga mahihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tumanglaw nawa ang liwanag na walang hanggan sa mga namayapa. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Tahimik po nating ipanalangin ang iba pa nating kahilingan.
Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng pagpapakasakit ni Kristo, Ama, dinggin mo kami. Ama, dinggin mo ang pagsumamo ng iyong sambayan ng Kristiyano. Lumagunawa kami sa pananampalataya at pagtitiyaga sa gitna ng mga hapis ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sus na hain ng Diyos, ng bawat salay matubos, tulutan mabigyang gamot, ang puso kong hari ng damot, ang paghihirap ng dukha, at sino mang dinuduhagi, pagkat siyang hirap mo'y parating, mapagmasdan sa iyong mukha. Jesus na hain ng Diyos, ng bawat salay matubos, tulutan mabigyang gamot, ang puso kong hari ng damot, ang paghihirap ng dukha, at sino mang dinuduhagi, pagkat siyang hirap mo'y parating, mapagmasdan sa iyong mukha. Manalangin kayo mga kapatid, ito ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manawing lumikha, pakundangan sa pagpapakasakit ng iyong bugtong na anak, sumasa amin nawa ang iyong pagpapaunlak na di makakamit ng tanang aming pagganap, kundi ng paghahaing minsan lamang para sa lahat, na mula sa iyo, pinakikinabangan namin at tinatanggap. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga kapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Wala siyang kasalanan, ngunit inaring salarin sa pamalasakit niyang kami palayain sa kamatayang kinasusuungan namin. Kaya namatay siya upang kami ay buhayin. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ikaw nga, Panginoon, ay tunay na banal, sa iyo nagmumula ang lahat ng kabanalan. Basbasan mo sana ang mga kaloob na ito sa pamamagitan ng iyong Espiritu, upang sa aming ikatutubos ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Noong gabi bago siya ipako sa krus, samantalang naghapunang kasama ang kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay,
nagpasalamat sa iyo, Ama. Hinati niya yon, binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganon ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli siyang nagpasalamat sa iyo, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Kaya sa pagunita sa kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak, nialay namin sa iyo, Ama, ang tinapay na nagdudulot ng buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami sa iyo sapagkat minarapat mo kaming tanggapin sa mahal mong harapan upang maglingkod sa iyo. Pakumbabang isinasamo namin na kaming makikinabang ng katawan at dugo ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pagmamahal, kasama ni Francisco na aming Santo Papa, ni Onesto na aming Obispo, at lahat ng kasapi ng sambayan ng Kristiyano sa buong mundo. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na umaasang sila'y muling mabubuhay, lalo na ang mga namatay dahil sa COVID-19. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong liwanag. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang katapusan, kasama ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kasama ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong pagtitiwala sa ating Ama sa Langit, manalangin tayo sa Kanya. Sa panalangin tinuro sa atin ni Jesus ang banal na diwa na nagparaya at naging tao. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan
Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan na palagian, pang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Ang Kristo, ang anak ng Diyos na hinubad ang kanyang pagka-Diyos, namuhay na kagaya natin bilang isang alipin. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Dasal para sa espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual ng aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako'y mawalay sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, ngayon kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang. Kami iyong pinalingong may pag-asa sa aming sinasampalatayanan, pakundangan sa kamatayan ng iyong anak. Pagkaloob mong kami makarating sa aming paroroonan, pakundangan sa kanyang muling pagkabuhay, siya na aming tagapagligtas, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong paghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at pagtatangin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na wakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan at sa buong mundo. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamtin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na mabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaang maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.
San Arnold Jansen at Joseph Fernandimez, ipanalangin mo kami. Ilang patalastas, magsiupo po. We invite everyone to join us online via live streaming during our Holy Week activities. Tomorrow, Palm Sunday, our masses are at 8 a.m., 10 a.m., and 4 p.m. Our Lenten recollection on Holy Monday to Wednesday will be during the 6 p.m. Mass. On Holy Monday, our priest presider and speaker is Father Dondon Rolyon, SVD. On March 30, Holy Tuesday, our Mass presider and speaker is Reverend Father Ronnie Crisostomo, SVD. And on March 31, Holy Wednesday, our Mass presider and speaker is Reverend Father Arlo Yap, SVD. We also have an online pabasa on Holy Wednesday from 2 to 4 p.m. Holy Thursday, April 1, our morning prayer lauds is at 8:30 a.m. Our virtual Visita Iglesia and Stations of the Cross is at 2 p.m. And our Mass of the Lord's Supper is at 5 p.m. On Holy Friday, April 2, our morning prayer or lauds is at 8:30 a.m. Our online Stations of the Cross is at 9 a.m. Our celebration of the Lord's Passion is at 3 p.m. And devotion to the Sorrowful Mother is at 5 p.m. On Holy Saturday, April 3, our morning prayer lauds is at 8:30 a.m. And our Easter Vigil Mass is at 7 p.m. On Easter Sunday, April 4, our Masses are 8 a.m., 10 a.m., and 4 p.m. For more information, please check the Diocesan Shrine of Jesus the Divine Word Facebook page, and please subscribe to our Shrine's YouTube channel as well. These liturgical activities will also be live streamed at the GMA News Facebook page and YouTube channel. The Mission Communications Foundation Incorporated is inviting us to join their 7 Last Words telecast on April 2, Good Friday, 12 to 3 p.m. to be aired on Kapamilya channels. We also invite you to the Christ the King Mission Seminary Lenten Recollection to be given by Father. Thank you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos amang maawain na nagkaloob sa inyo ng anak niyang nagpakasakit, nagparaya, bilang huwaran ng pag-ibig, ay siya namang magbasbas sa inyong lahat, pakundangan sa paglilingkod ninyo sa Kanya at sa kapwa ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pakundangan sa Kanyang kamatayan sa krus, upang kayo'y huwag dumanas ng walang katapusang kamatayan, makamtan nawa ninyo ang buhay na walang hanggan. Amen. Pakundangan sa pagpapakumbaba niya para sa inyong kapakanan, kayo naway makasalo sa Kanyang muling pagkabuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain tayo na makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mahal naming Ina, tinatawagan ka, tunay na batis ka ng biyaya, pinabalugan ka ng awa at ligaya, nilalapitan ka naming Aba, Inang sinisinta, buksan naming
mata, pagkat sa Diyos Ama kami ay nakasala, kapag kami